Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jeronimo, isang scholar ng banal na kasulatan. Sa katunayan, siya ang nagsalin ng Biblia sa salitang Latin upang mas marami ang makapagbasa at makapag-aral at makapagnilay ng banal na kasulatan. At ang isa sa popular na sinabi ni San Jeronimo ay ang hindi pagkakaalam sa banal na kasulatan ay hindi rin pagkaalam kay Kristo. Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Kung hindi raw tayo magmamahal sa banal na kasulatan, mahihirapan tayong lalong makilala si Jesus Nazareno. Kaya't ang isang tunay na deboto, nagbabasa din ng Biblia. May puwang, hindi lang sa nobenaryo, hindi lang sa mga dasal, kung hindi binibigyang pansin din ang banal na kasulatan, sapagkat ito lang ang pamamaraan para lalong makilala. Pag mahal mo ang isang tao, di po ba, dapat lalo mo siyang kilalanin. At kung talagang mahal natin si Jesus Nazareno, ang isang pinakamabisang paraan para lalo siyang makilala ay ang banal na kasulatan. Kung kaya nga't ang mga kwento sa banal na kasulatan ay sumasalamin din kay Jesus. Narinig natin sa unang pagbasa ang isa sa pinakamakapangyarihang kwento, ang kwento ni Job. Sabi daw po ng demonyo sa Diyos, kaya ka lang pinupuri ni Job dahil maganda ang kanyang buhay. Magandang
pagninilay po ito. Kaya ka lang mahal niyan, sabi ng demonyo sa Diyos, kasi walang problema si Job. Walang pagdurusa si Job. Kaya nga, pinahintulutan ng Diyos sapagkat tiwala siya kay Job. Sabi niya, sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Tiwala ako dyan sa aking alagad na yan. At ganun nga ang nangyari kay Job. Naubos lahat ng kanyang kabuhayan. Maging ang kanyang mga sariling anak ay namatay. Magandang pag-isipan nito mga kapatid. Narito ang isang naniniwala at nagmamahal sa Diyos. At nang mangyari sa kanya lahat ng mga kamalasan sa buhay, anong sabi lang ni Job? Hubad akong dumating dito sa mundong ito, hubad din akong babalik sa Kanya. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang siya rin kukuha, purihin ang Panginoon. Napatunayan ni Job, mahal niya ang Diyos, hindi dahil pinagpala siya. Mahal niya ang Diyos, anuman ang mangyari sa buhay niya. Tayo po kaya mga kapatid, masasabi natin kay Jesus Nazareno, kahit hindi ako gumaling, kahit bumagsak pa rin ako sa exam, kahit marami akong pagsubok at problema sa buhay, mahal ko pa rin ho kayo. Masasabi ho kaya natin yan ng taos sa puso kay Jesus Nazareno? May pinagdarasal ka ngayon. Kung hindi ba yan mabigay, patuloy pa rin tayong magpapasalamat sa Kanya, mananalig sa Kanya, at magmamahal sa Kanya. Kaya lang ba tayo sumusunod? Kaya lang ba tayo namamanata? Kasi lagi siyang may binibigay sa atin. Papaano pag dumating ang araw, hindi maibigay yung hinihiling natin? Hanggang saan ba ang pagmamahal natin kay Jesus Nazareno? Pagdasal natin, katulad ni Job, katulad ng marami pang kwento sa banal na kasulatan, tayo'y kumakapit sa Kanya anuman ang mangyari sa buhay, sapagkat alam natin lahat naman ay galing sa Kanya at mas alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Kung ganito raw ang ating pananaw sa buhay, ang ating pinaniniwalaan na ang lahat ay galing sa Diyos, kaya nga lahat ng pagkakataon pwedeng magpasalamat sa Diyos. Hindi tayo kailangang magtalo-talo. Hindi tayo pakiramdam natin, karapatan natin ang lahat sa buhay. Yun daw yung naging sakit ng mga alagad. Kaya nagtatalo-talo sila. Kasi akala nila, yung tatanggapin nila ay dahil na rin sa kanila. Pinagpaguran ko ito. Pinaghirapan ko ito. Kaya nagkaroon nung tinatawag nating entitlement. Ingat daw po tayo mga kapatid. Pwede rin ganun tayo sa Diyos. O, mahal na pong Nazareno ha, lagi ako nagsisimba, lagi akong nagdadasal, naglilingkod ako, gumagawa ko ng mabuti, kaya dapat yung hinihiling ko, pagkaloob nyo. Pag ganun daw ang naging pag-uugali natin, ang iisipin na natin, hindi yung ginawa niya, kung hindi yung ginawa natin. At kapag ang
ginawa na natin ang laging iniisip, di na tayo nalalayo sa mga alagad. Magpapagalingan, magiging magkakatunggali, at ang iisipin, ano yung nararapat sa akin. Kaya nga't hinarap ang isang bata, larawan ng pagpapakumbaba, larawan ng pagtitiwala, larawan ng pag-asa, upang ipaalala sa mga alagad, ipaalala sa atin, katulad ng bata, katulad ni Job, na sa lahat ng pagkakataon, pagtitiwala sa Diyos ang manaig sa buhay. Mahirap po ito, mga kapatid. Mahirap, lalo na kapag ang mga nangyayari sa buhay natin, hindi ka nais-nais. Sana, katulad ni Job, katulad ng isang bata, katulad ng mga banal, masabi natin kay Jesus Nazareno, masabi natin sa Diyos Ama, ano man ang mangyari, pinagpapala man ako o hindi, pupurihin ko ang Panginoon, pasasalamatan ko ang Panginoon, pagkakatiwalaan ko ang Panginoon.